Ako lang ang dumalo sa libing ng aking asawa. Hindi ang aking anak na lalaki, hindi ang aking anak na babae, hindi kahit isang apo, ako lang ang nakatayo sa tabi ng kaniyang kabaong habang ang malamig na hangin ay humahampas sa liwasan ng kapilya na para bang kahit ang panahon ay ayaw manatili. Ang direktor ng punerarya ay mukhang hindi komportable. Ang mga mata niya'y nagpapalipat-lipat sa pagitan ng mga bakanteng upuan at ng mukha ko. Bahagya niyang inubo minsan, pagkatapos ay muli. Gusto niyo po bang maghintay pa tayo ng ilang minuto, Ginang Holloway? Hindi, sabi ko, simulan na ninyo. Ayaw ni George ng anumang pagkaantala. Palagi siyang nasa oras kahit sa mga huling araw niya, umiinom ng gamot ayon sa orasan. Nanonood ng balita ng 6:00 ng gabi ng eksakto, tinitiklop ang kaniyang tsinelas nang magkatabi bago matulog. Isang lalaki ng mga nakasanayan, isang lalaki ng dignidad, at ngayon ay isang lalaking tahimik na nakahimlay. Naupo ako sa unang hanay, lahat ng 5 upuan sa paligid ko ay walang laman. Ang pastor ay bumibigkas ng mga banal na kasulatan nang walang anumang pananampalataya. Ang mga bulaklak ay masyadong matingkad, ang kabaong ay masyadong makintab. Hindi ko mapigilang isipin kung gaano katawa si George sa anumang kaguluhan. At saka siya titingin sa paligid, magagalit, magtatanong kung nasaan na nga ang mga bata. Nasaan na nga sila? Kinabukasan, isang mensahe ang dumating. Ang anak kong si Peter ay nagpadala ng isang maikling linya. Paumanhin, inay, may naganap na biglaan. Hindi ako makakadalo. Walang paliwanag. Walang tawag. Inilarawan ko sa isip ko ang kaniyang opisina o mas malamang nasa golf course kasama ang mga kliyente. Nagpapanggap na hindi nararamdaman ang bigat ng araw, nagpapanggap na ang pagkamatay ng kaniyang ama ay isang maliit na pangyayari lamang sa isang abalang kalendaryo. Ang anak kong si Celia, hindi man lang nag-message. 2 araw na ang nakakaraan, nag-iwan siya ng voicemail, kaswal na parang simoy ng tagsibol. Nay, hindi ko talaga pwedeng kanselahin ang appointment ko sa kuko. At alam niyo naman kung gaano ako kinakabahan kapag nagpapaliban. Sabihin niyo kay tatay bibisita ako sa susunod na linggo. Susunod na linggo? Para bang naghihintay ang mga patay? Pagkatapos ng seremonya, naglakad akong mag-isa sa likuran ng mga tagapagdala ng kabaong. Hindi ako umiyak. Hindi dahil hindi ako nagluluksa. Nagluluksa na ako sa loob ng maraming buwan, kundi dahil may isang uri ng kalungkutan na napakalalim na nanatili itong walang galaw sa loob mo na parang isang angkla. At sa araw na iyon, nalibing na ako sa ilalim nito. Ang sementeryo ay halos wala ng tao. Isang matandang tagapangalaga ng hardin ang nakatingin mula sa malayo, ang kamay ay nakapatong sa pala. Ang kabaong ay ibinaba, ang mga dasal ay ibinulong, ang alikabok ay nakatagpo ng kahoy, ang luha ay nakatagpo ng katahimikan. Tumayo ako ng ilang sandali matapos umalis ang iba. Ang aking mga takong ay bahagyang lumubog sa lupa at naramdaman ko ang hangin na humahagod sa aking Amerikana. Ang lapida ay ilalagay sa susunod, sa ngayon ay isang simpleng plake na may pangalan ni George. George Holloway, minamahal na asawa, ama, nalimutan. Ang salitang iyon ay nanatili sa aking isipan na parang bato sa sapatos, nalimutan. Pagbalik sa bahay, ang katahimikan ay umaling awngaw. Ang kaniyang upuang pang-relax ay nanatiling hindi nagagalaw, ang kaniyang mga tsinelas ay magkatabi, ang remote control ng TV ay naroon pa rin kung saan niya ito iniwan. Tinitigan ko ito ng matagal. Pagkatapos ay naglakad ako patungo sa kusina, nagbukas ng bote ng alak, isang mabuting alak mula sa kabinet na palagi kong iniipon para sa mga bisita, at nagbuhos ng isang baso. Kinuha ko ang aking telepono at binuksan ang Instagram. Hindi ako madalas mag-scroll, ngunit may nagsabi sa akin na tumingin. Ang profile ni Celia ay pampubliko, syempre. Nag-post siya 2 oras ang nakakaraan ng isang larawan niya at 3 kaibigan, may hawak na inumin, nagdiriwang. Caption: Girls Brunch, Bottomless Mimosas, Living Our Best Lives. Nag-post din si Peter, isang snapshot ng siyam na butas. Ang kaniyang bagong driver ay kumikislap sa araw. Killer swing,
Perfect weather. Deals made. Tinitigan ko ang screen hanggang sa lumabo ito. Pagkatapos ay pinatay ko ang telepono, uminom muli ng alak at tinitigan ang larawan sa pader. Si George at ako sa aming ika-40 anibersaryo, nakatayo sa tabi ng mga rosas na itinanim niya gamit ang sarili niyang mga kamay. Dati itong namumulaklak ng pula. Ngayon ay wala na. Bukas, naisip ko, tatawagan ko ang abogado. Magbabago ako ng mga bagay ng tahimik. Gamit ang parehong dignidad na pamumuhay ni George. Dahil kung ako lang ang nagpunta para sa huli niyang paalam, ako rin ang tanging gagawa ng kaniyang huling kahilingan at nang sa kanila. Sa gabing iyon, nag-iisa akong naupo sa aming kusina. Ang parehong silid kung saan madalas magbalat ng mansana si George na may katumpakan ng isang siruhano. Hinihiwa ang mga ito sa maliliit na hiwa at inilalagay sa isang plato. Palagi siyang nag-aalok sa akin ng pinakamagandang piraso. Ang may pinakamaraming sikat ng araw, ang tawag niya rito. Ngayon, ang sisidlan ng prutas ay nananatiling hindi nagagalaw. Ilang piraso ng peras na masyadong hinog ang nakalaylay sa ilalim ng kanilang sariling balat. Ang katahimikan ay hindi bago. Halos 2 linggo na nang pumanaw si George bago ang libing, at ang mga araw na iyon ay nagsimula nang magturo sa akin ng hugis ng pag-iisa. Ngunit ngayong gabi, mas bumigat ito, mas malakas, mas malupit. Hindi ko mapigilang isipin ang mga bakanteng upuan, ang mensahe ni Celia o sa halip ang kawalan nito. Lumaki ba ako ng isang anak na babae na kayang panoorin ng kaniyang ama na ibinaba sa lupa mula sa kaginhawahan ng isang brunch table? Nagkulang ba ako sa kanya? O nagkulang ba siya sa isang bagay sa loob niya na hindi na maibabalik? Ang teksto ni Peter ay naroon pa rin. Walang bantas, walang init, isang patay na pagtanggi lamang sa itim at puti. May naganap na biglaan. Ito ba ay kahihiyan, kawalang interes, o ang uri ng karaniwang kalupitan na hindi mo man lang napapansin hanggang sa huli na? Nagbuhos ako ng isa pang baso ng alak, hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa kaliwanagan. Naglakad ako sa pasilyo patungo sa aming silid-tulugan, binuksan ang pinakataas na drawer sa mesa ni George. Ang kaniyang mga gamit ay nakaayos pa rin sa parehong paraan. Mga sobre, ekstrang susi, isang lumang album ng mga selyo. Inabot ko ang likuran ng mga folder at hinila ang folder na itinago ko sa likod ng lahat ng iba pa. Manipis, maayos, selyado ng isang goma. Nakalagay dito ang estate. Sa loob ay mga kopya ng aming diwa, isang listahan ng mga benepisyaryo, mga tagubilin namin kung ano ang mangyayari sa bahay, sa kotse, sa mga account, kahit na ang lumang orasan na dinala ng lolo ni George mula sa Dublin. Lahat ay inihanda, nasuri ng aming abogado, 2 taon na ang nakakaraan ng may pagmamahal at pag-asa. Naupo ako sa gilid ng kama at binuksan ang folder. Hawak ko ang mga pahina sa aking kamay. Nanginginig ang aking mga daliri. Hindi dahil sa edad, kundi dahil sa isang bagay na mas malalim. Ang pagtataksil ay may tibok at ang sa akin ay tumitibok sa aking mga tainga. Tumayo ako at naglakad patungo sa aparador, kinuha ang isang kahon na imbakan na gawa sa canvas. Sa loob ay ang lahat ng mga lumang larawan, mga pagtitipon ng pamilya, mga kaarawan, mga pista. George nakarga ang mga bata noong maliit pa sila. Ako sa beranda na tumatawa. Celia na humihila sa laylayan ng aking damit. Peter na natutulog sa kandungan ni George. Isang libro na nahulog at bumagsak sa kaniyang dibdib. Dati tayong pamilya. At marahil ay masyado akong naging naive para makita kung gaano nakalayo ang paglalakbay ng pamilyang iyon. Marahil ang pag-ibig ay hindi nadudurog sa bagyo. Marahil ito ay kumukupas na parang wallpaper sa araw. Tahimik hanggang sa isang araw ay hindi mo na makilala ang pattern. Kinuha ko ang isang larawan ni George at Peter na nangingisda. Si Peter ay marahil 2 taong gulang. Nakayakap si George sa kaniyang bata, itinuturo ang isang bagay sa tubig, ang kaniyang ngiti ay puno at malambot. Ang lalaking iyon ay karapat-dapat sa higit pa sa isang bakanteng kapilya. Iniwan ko ang larawan. Pagkatapos ay kinuha ko ang telepono. Halos hating gabi na. Ngunit hindi ko inalintana. Tinawagan ko si Thomas Fields, ang aming abogado. Nagpunta ito sa voicemail gaya ng inaasahan. Nag-iwan pa rin ako ng mensahe.
Thomas, ako si May Holloway. Kailangan kong baguhin ang aking diwa ng kagyat. Tawagan mo ako sa umaga. Tinapos ko ang tawag at tumayo ng matagal sa tabi ng bintana. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa tuktok ng mga puno ng rosas sa labas. Sila ay nalanta mula nang pumanaw si George, hindi dahil sa pagpapabaya, kundi na para bang pakikiramay. Alam kong dapat kong putulin ang mga ito, bigyan sila ng espasyo upang mamulaklak muli. Ngunit hindi ngayong gabi. Ngayong gabi, hayaan kong malaglag ang mga lumang talulot. Bukas, magsisimula akong putulin ang mga hindi na nararapat. Ang opisina ng abogado ay amoy lumang libro at pabango ng eucalyptus, ang uri ng lugar kung saan ang oras ay tila mabigat at ang katahimikan ay may partikular na bigat. Kilala ni Thomas Fields sina George at ako sa loob ng mahigit 30 taon. Hinawakan niya ang aming unang pautang, sa pabahay ang lisensya ng negosyo ni George ang titulo ng aming bahay sa Lawa, at sa huli ay ang aming plano sa ari-arian. Mapagkakatiwalaan tumpak at tulad ko medyo pagod na sa mga taong nakangiti kapag may gusto sila. Tumingin siya mula sa kaniyang mesa habang ako ay pumapasok, bumabangon mula sa kaniyang upuan na may ekspresyon ng bahagyang pagtataka. May, sabi niya, isinusuot ang kaniyang jacket. Ang aga mo naman. Hindi na kaya kong maghintay, sagot ko, umupo sa upuang katad sa tapat niya. Ang aking Amerikana ay bahagyang amoy hardin pa rin. Nagputol ako ng mga tuyong rosas kaninang umaga bago pa man ang almusal. Ang pagpuputol ay palaging nagpapatatag sa akin. Mayroong isang bagay na totoo sa pagputol ng mga hindi na nagsisilbi. Nakuha ko ang mensahe mo, sabi ni Thomas, umupo. Sabi mo, gusto mong baguhin ang iyong diwa? Oo, sabi ko. Sina Peter at Celia ay tatanggalin ng lubusan. Tumigil siya, hindi dahil sa pagkabigla, kundi dahil sa pag-aalaga. Sigurado ka ba? Tinitigan ko siya sa mata. Ako lang ang naglibing ng aking asawa ng mag-isa. Ang aming mga anak ay hindi dumating, walang tawag, walang bulaklak, sila ay abala. Inilagay ko ang aking mga kamay ng mahinahon sa mesa. Hindi sila karapat-dapat kahit isang kusing. Dahan-dahang tumango si Thomas. Kung gayon ay magsusulat tayo ng isang buong pagbabago, gusto mong tanggalin sila mula sa bawat probisyon? Oo. Ang mga account, ang bahay sa Lawa, lahat. Naiintindihan ko. Binuksan niya ang isang legal pad at nagsimulang magsulat ng maayos. Gusto mo bang ilipat ang mga ari-arian sa iba? Naisip ko si Ethan, ang aking apo, anak ni Celia, ang tanging nagbisita nang hindi nangangailangan ng anuman. Sino ang naggapang ng damo ko noong Hulyo, hindi dahil sa inutos, kundi dahil sinabi niyang hindi ako dapat mainitan doon. Sino ang nagdala sa akin ng mga libro mula sa aklatan at nagtanong ng opinyon ko tungkol sa mga ito? Sino ang minsang nagsabi, Inay, mas gusto kong kausapin ka kaysa sa mga kaedad ko? Bumuntong hininga ako. Oh, sabi ko, gusto kong magtatag ng isang trust para kay Ethan. Gusto kong makuha niya ang bahay sa Lawa at ang natitira sa ari-arian. Gusto kong maayos itong maistruktura, protektado mula sa kamay ng kaniyang mga magulang. Maaaring ayusin iyan, sabi ni Thomas, na may uri ng tuyong profesionalismo na pinahahalagahan ko. Lilikha tayo ng isang irrevocable trust sa pangalan ni Ethan. Hindi niya magagamit ng lubusan hanggang sa maging 30 siya, maliban kung para sa edukasyon o mga gastos sa medikal. Mukhang katanggap-tanggap iyan. Perpekto. Gumugol kami ng susunod na oras sa pagsusuri ng mga detalye, bawat pahina, bawat clause. Hindi ako kumurap. Kapag nailibing mo na ang iyong asawa gamit ang sarili mong mga kamay at tumayo sa tabi ng isang bukas na libingan nang walang anak sa paningin, ang isang tumpok ng mga legal na dokumento ay hindi ka matatakot. Wala nang mga bagay na mababaw ang makakarating sa iyo pagkatapos niyan. Habang papalapit kami sa dulo, muling tumingin si Thomas mula sa kaniyang mesa. Maaari ko bang sabihin ito? Hindi ito ang bagay na ginagawa ng maraming tao sa iyong edad ng malinaw. Karamihan ay gustong magpatawad, magpanatili ng kapayapaan. Napapanatili ko ang kapayapaan sa loob ng 80 taon, sabi ko ng tahimik. At bago pa nito inilibing si George, inilibing na ako nito. Hindi na siya nagtanong pa. Sa paglabas ko ng opisina, ang araw ay nagsisimula pa lang na sumikat sa bangketa. Tumayo ako sa labas ng isang sandali.
Hinahayaang mahampas ang hangin ng Oktubre sa aking mukha. Hindi ako malungkot. Hindi rin ako galit. Tapos na ako. Tapos na sa paghihintay sa aking mga anak na maging mga taong hindi nila nilayon. Tapos na sa pagkalito ng tungkulin, sa pagmamahal. Tapos na sa pagsulat ng mga tseke gamit ang aking puso at inaasahan ang anumang kapalit kundi katahimikan. Ang aking mga yapak ay umalingaw-ngaw habang naglalakad ako pabalik sa aking kotse. Ang upuang katad ay mas mainit kaysa karaniwan. Nakaupo ako doon ng ilang sandali, kamay sa manibela, pinapanood ang mga tao na nagmamadali sa kalsada. Isang babae ang dumaan kasama ang kaniyang anak na babae, magkahawak kamay, nagbabahagi ng isang tawa. Hindi ko sila inggit. Napansin ko lang ang eksena. Tulad ng isang lumang kanta na dati kong gusto ngunit hindi na tinutugtog. Sa gabing iyon, natulog ako nang hindi nakabukas ang TV, walang libro, walang lumang sweater ni George na nakatupi sa tabi ko tulad noong mula pa noong ospital. Ang katahimikan ay naroon pa rin. Ngunit hindi na ito masakit. Hindi na. Ang filing cabinet sa pasilyo ay may 3 drawer, lahat nakalagay ang pangalan sa matatag na sulat kamay ni George. Bahay, buwis, pamilya. Ang huli ay sa akin. Dahan-dahan ko itong binuksan, ang metal ay bahagyang umuungol na para bang ayaw ibigay ang mga multo nito. Sa loob, mga folder sa ibabaw ng mga folder, mga resibo, mga kopya ng tseke, mga liham mula sa mga bangko, mga lumang Christmas card na nakatago sa pagitan ng mga kasunduan sa pautang. Iningatan ko ang lahat, hindi dahil sa obsesyon, kundi dahil naniniwala ako sa kalinawan. Ang papel ay hindi nagsisinungaling at ang drawer na iyon ay may sapat na katotohanan upang magningas ng apoy sa kagubatan. Naupo ako sa mesa ng kusina, inilagay ang folder na may label na Peter, Edukasyon at Negosyo sa gilid at binuksan ang silya, bahay at pamumuhay. Ang sulat kamay ay akin. Mas malinis mga taon na ang nakakaraan nababasa pa rin ngayon. Sinimulan kong basahin ang isang tseke na $75,000, humigit kumulang $1,500 USD, na may petsang 2003, kasal ni Celia. Maliit na seremonya lang, inay. Gusto lang namin ng magandang venue. Ang venue na iyon ay may mga chandelier at lobster roll sa isang string quartet. Isang transfer na $39,000, humigit kumulang 720 USD, 2007. Tumutulo ang bubong. Inay, nabasa ang kuna ng sanggol. Nagpadala ako sa loob ng isang oras. $60,000, humigit kumulang $1,200 USD noong 2011. Bagong brace para kay Ethan. $25,000, humigit kumulang $500 USD noong 2013. Gusto niyang pumunta sa robotics camp sa tag-init. Malaking bagay ito, inay. Makalipas ang isang taon, nang tumawag si Celia na umiiyak dahil na-layoff ang kaniyang asawa, nagpadala ako ng isa pang $100,000, humigit kumulang $2,000 USD. Walang tanong na tinanong. Palagi mo kaming inililigtas, bulong niya sa telepono. Hindi namin alam ang gagawin namin kung wala ka. Naniwala ako sa kaniya. Ang folder ni Peter ay mas makapal, $125,000, humigit kumulang $10,500 USD na seed money para sa isang siguradong startup na nawala sa loob ng wala pang 6 na buwan. Nagbabala si George na huwag ko itong ipadala. Nagpadala pa rin ako, isang gamit na kotse, paunang bayad, 3 semestre ng graduate school. Nagbayad ako para sa mga bayarin sa ospital nang ipanganak ang pangalawang anak niyang babae at ang insurance noong nabalian ng braso ang panganay niya. Nang si Peter ay nahuli sa pagbabayad ng buwis, nagsulat ako ng tseke at hindi ko sinabi sa kaninuman. Nakikita ang lahat ng ito ngayon, linya pagkatapos ng linya. Nagtataka ako kung kailan eksaktong naging safety net ako nila. O marahil ay palagi naman itong ganoon at ako lang ay masyadong handang ibalot ang sarili ko sa kanilang mga pagbagsak. Hindi isang beses na tinanggihan nila ang tulong ko. Ngunit tinanggihan nila ang pagdating upang sabihin ang paalam sa kanilang ama. At iyon ay hindi isang bagay na kayang ayusin ng papel. Ibinalik ko ang mga folder sa cabinet maliban sa isa. Itinago ko ang sobre na may label na Ethan. Sa loob ay may isang liham na isinulat niya noong siya ay 11 taong gulang. Malabo ang lapis na nakatupi sa dalawa. Inay May,
Salamat sa pagtuturo sa akin kung paano gumawa ng pancake. Sa tingin ko ay napakatalino at nakakatawa mo. Isang araw aalagaan kita tulad ng pag-aalaga mo sa akin. Hinawakan ko ang papel ng matagal. Siya ngayon ay 19 taong gulang. Hindi ko alam kung naaalala niya ang pagsulat ng liham na iyon o kung mayroon pa itong kahulugan sa kaniya. Ngunit sa akin, mayroon. Naisip kong maging patas, hatiin ng pantay-pantay. Iyon ang sinasabi ng mga tao, hindi ba? Maging patas, huwag magkaroon ng paborito. Ngunit paano kung ang pagiging patas ay hindi pagkakapareho? Paano kung ang pagiging patas ay nangangahulugang ibigay ang iyong pamana sa nag-iisang taong nakakakita sa iyo, hindi bilang isang bangko, kundi bilang isang tao? Madalas sabihin ni George, ang pamana ay hindi kung ano ang iyong iniiwan, kundi kung kanino mo ito iniiwan. Dati kong iniisip na ang ibig niyang sabihin ay sa pananalapi. Ngayon, alam ko na hindi. Ang bahay ay tila mas maliit sa araw na iyon. Hindi dahil nagbago ito, kundi dahil nagsimula na akong makita ito nang walang kalat ng alaala. Sa loob ng maraming taon, iningatan ko ang bawat trinket na ibinigay ng mga bata sa akin. Mga card na gawa ng kamay, mga frame ng larawan na gawa sa macaroni, mga basong kumikinang. Ngunit ang pag-ibig ay hindi nasa mga bagay. Ito ay nasa mga aksyon. At kamakailan lamang, lahat ng kanilang mga aksyon ay nagsabi ng parehong bagay, ikaw ay kapaki-pakinabang, hindi mahalaga. Sa hapon na yon, nag-empake ako ng 3 karton na kahon kasama ang mga lumang regalo ng mga bata. Hindi para itapon, hindi pa. Sapat lang para makalikha ng espasyo. Espasyo para sa isang bagay na mas bago na lumago. Sa gabing iyon, hindi ako uminom ng alak. Hindi ko na kailangan ng tapang. Nagtimpla ako ng tsaa. Tunay na tsaa, ang uri na gusto ni George. Mga dahon na maluwag sa isang tamang palayok, binabad ng tama. Dinala ko ito sa sala at umupo sa katahimikan, nakatupi ang mga binti. Ang amoy ng bergamot ay banayad sa hangin at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ko ang simula ng kapayapaan. Ang tawag ay dumating lamang sa hapon. Isang tinig na hindi ko narinig sa loob ng maraming buwan, malambot, halos paunawa. Lola, si Ethan. Isinara ko ang ledger sa harap ko. Binireview ko ang mga bayarin sa utility, naghahanda na isara ang ilang serbisyo sa bahay sa Lawa. Ang isa na hindi kailanman ginamit ni Peter, ngunit palaging tinatawag na isang asset. Hindi na ito asset, hindi para sa kaniya. Hello, mahal ko? Sabi ko, maingat na pinananatiling matatag ang aking boses. Okay lang ba ang lahat? Isang pause. Pagkatapos ay narinig ko ang tungkol kay Lolo. Pasensya na po at hindi ako agad nakatawag. Naghintay ako, hindi dahil gusto kong parusahan siya, kundi dahil kailangan kong marinig kung ang mga susunod na salita ay tunay. Hindi ko alam na pumanaw siya hanggang 2 araw na ang nakakaraan. Mabilis na sabi ni Ethan. Hindi niya sinabi sa akin. Sinabi ni nanay na may sakit siya, ngunit hindi na siya wala na. Umupo ako ng mahinahon. Pumanaw siya halos 3 linggo na ang nakakaraan. Ethan, alam ko, bulong niya. Pasensya na po. Sa isang sandali, walang nagsalita sa aming dalawa. Narinig ko ang isang bagay sa kaniyang katahimikan. Hindi eksakto ang pagkakasala, kundi ang pagdadalamhati. Ang tunay na uri. Ang uri na hindi mo kayang pikein. Gusto kong pumunta at makita ka, dagdag niya. Kung okay lang po. Bumuntong hininga ako. Siyempre okay lang. Dumating siya pagkalipas ng 1 oras, mas matangkad kaysa sa aking alaala, bahagyang hindi nakakalkal, na amoy ng bahagya ang malinis na labada at stress. Yumakap siya sa akin tulad ng ginagawa ng mga kabataan kapag hindi sila sigurado kung welcome pa sila. Isang braso na medyo hindi sigurado, pagkatapos ay sabay-sabay kapag na-realize nilang hindi ka lumalayo. Hindi ako lumayo. Naupo kami sa sala. Nagbuhos ako ng lemonade para sa kanya at tumingin siya sa paligid na parang pamilyar at kakaiba ang bahay. Ganito siguro ang pakiramdam ng pagdadalamhati, naisip ko. Nakikilala mo ang lahat, ngunit hindi na ito kabilang sa parehong mundo. Namimiss ko ang libing niya,
sabi niya. At hindi ko mapapatawad ang sarili ko para doon. Hindi ikaw ang pumili na mawala ito, sabi ko ng mahinahon. Tumingin siya sa akin noon, nakatingin talaga. Talaga pong hindi pumunta si nanay? Tumango ako ng isang beses. Hindi siya nagsabi ng anuman, tinitigan lang ang coaster sa ilalim ng kaniyang baso, hinahaplos ang gilid nito na may hibla. Sinabi niya po na may trabaho sila, sabi niya pagkalipas ng ilang sandali, na naayos na po ito. Dapat alam ko na. Alam niyo po, gusto ko na pong gumawa ng isang bagay ngayon, sabi niya, umupo ng mas tuwid. Para sa kaniya, para sa inyo, kahit ano. Ginagawa mo na iyan, sabi ko, nandito ka. Mukha siyang hindi kumbinsido. Nag-atubili ako, pagkatapos ay tumayo at bumalik na may hawak na Manila envelope. Sa loob ay ang mga papeles ng trust, hindi pirmado, hindi nakalagay, ngunit tunay. Hindi ko pa ito dinala sa bangko. Gusto kong makita ang mukha ni Ethan muna. Ibinigay ko ang folder sa kanya. Binuksan niya ito, kumunot ang noo, binasa ang unang ilang linya, pagkatapos ay tumingin sa akin na natatakot. Lola, ano po ito? Plano ko, sabi ko ng simple. Ito ang lahat. Ang bahay sa Lawa, pati na rin ang mga savings account. Opo, pero bakit ako? Nagbitak ang boses niya. Bakit hindi si nanay o si Tio Peter? Maraming bagay ang maaari kong sabihin. Maaari kong pag-usapan ang kanilang kawalan, ang kanilang kalupitan, ang kanilang mga party at mga dahilan. Ngunit pinili ko ang ibang katotohanan dahil ikaw ang tanging bumalik ng hindi tinatawag. Tinitigan niya ang mga papel. Pagkatapos ay dahan-dahang inilapag ang mga ito na parang takot na baka may masira. Hindi ko alam ang masasabi ko, bulong niya. Hindi mo kailangang sabihin ang anuman. Tandaan mo lang kung sino ka at tandaan kung ano ang itsura ng tunay na pagmamahal. Basang-basa na ang mga mata niya. Pinunasan niya ang mga ito gamit ang manggas niya tulad ng dati noong bata pa siya at ayaw niyang may makakita na umiiyak siya. Naupo kami doon ng matagal nang hindi nagsasalita, nagkakasama lamang. Tulad ng dati naming pag-upo ni George sa mga gabi, 2 taong hindi na kailangang punan ng hangin ng tunog upang makaramdam ng pagiging malapit. Habang siya ay paalis na, bumaling sa akin si Ethan sa pintuan. Kung pupunta ako sa susunod na linggo, pwede po ba tayong gumawa ulit ng pancake? Ngumiti ako ng buong buo at malambot sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw. Magagamit pa natin ang masarap na syrup. Si Celia ay nagpakita kinabukasan. Alam kong gagawin niya. Hindi dahil namimiss niya ako. Hindi dahil kailangan niya ng aliw. Kundi dahil tumigil na ako sa pagsagot sa kaniyang mga mensahe. Dumating siya ng walang babala, ang mga gulong ng kaniyang itim na SUV ay lumikha ng malakas na tunog sa graba na parang huli na siya para sa isang mas mahalagang bagay. Hindi siya kumatok, basta pumasok na parang dati, na parang ang bahay ay mayroon pa ring pag-aari sa kanya sa isang hindi nakikitang paraan. Nay, sabi niya, ibinagsak ang kaniyang malaking handbag sa mesa sa pasilyo. Sinusubukan kitang kontakin. Hindi ako tumayo. Naglalaba ako ng dahan-dahan, sinasadya, nagpaparis ng mga medyas na parang ito ang pinakamahalagang gawain sa mundo. Abuso ako, sabi ko. Tumawa siya ng mahina. Abuso sa ano? Hindi ako sumagot. Naglakad siya papunta sa kusina, nagbuhos ng sarili niyang baso ng tubig nang hindi nagtatanong at sumandal sa counter na parang siya ang may-ari ng mga dingding. Kaya, sabi niya, totoo ba? Tinitigan ko siya. Ano ang tinutukoy mo? Tinapik niya ang kaniyang mga kuko sa baso. Sabi ni Ethan, binabago mo ang iyong diwa? Tinapos ko ang pagtiklop ng isang shirt at maingat na inilagay sa basket. Ako ay magbubukod kina Peter at sa akin. Oo. Tumawa si Celia, maikli, mapait. Seryoso ka ba? Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa'yo, lahat ng ginawa mo. Tumingin ako sa kaniya ngayon. Ang pagtiklop ay tapos na, mga kamay ay tahimik. Hindi ka dumating sa libing ng iyong ama, Celia. Hindi ka nagpadala ng bulaklak. Hindi ka tumawag. Hindi ka man lang nagtanong. May appointment ako. Oo, pinutol ko siya. Ang iyong mga kuko at pagkatapos ay brunch. Nakita ko ang mga larawan. Kumislap siya ngunit hindi itinanggi.
Gusto mong pag-usapan ang ginawa mo para sa akin? Patuloy ko. Nagpadala ka ng mga listahan ng grocery, mga bayarin sa paaralan, mga kahilingan sa mortgage, at binayaran ko sila ng tahimik nang hindi humihingi ng anuman. Iyon ang ginagawa ng pamilya, sabi niya, nakakunot ang noo, nagtutulungan. Hindi, sabi ko ng mahinahon. Iyon ang ginagawa ng mga ina. At ginawa ko iyon sa loob ng maraming taon. Tumahimik siya. Ang iyong ama ay nagtayo ng tahanang ito gamit ang sarili niyang mga kamay. Wala siyang marami, ngunit mayroon siyang karangalan. Tinuruan ka niya na ang respeto ay sinusukat sa mga aksyon, hindi mga salita. At ikaw, hindi mo siya mabigyan ng 2 oras para sa isang paalam. Hindi iyon patas, hindi ba? Tinitigan niya ang sahig. Kaya, talaga bang tinatanggal mo kami? Hindi, Celia. Hindi lang basta. Nagbigay ako sa loob ng huling 20 taon nang hindi nakakatanggap. Inilibing ko ang aking asawa ng mag-isa. Umupo ako sa tabi ng kaniyang libingan at naghintay sa aking mga anak. Hindi sila dumating. Hindi lang basta iyon. Iyon ay isang buhay. Iwinaksi niya ang kaniyang mga braso. Sinusubukang lumabas na mahinahon, ngunit mahigpit ang bibig niya. Pinaparusahan mo kami. Hindi, Celia. Pinapalaya ko ang sarili ko at ibinibigay ang lahat kay Ethan. Walang sinabi. Tumawa siya muli. Sa pagkakataong ito ay mas mataas ang tono. Celia, nagbigay siya ng pera para sa pagpapatayo ng bahay noong siya ay 19. At ngayon, siya ay 19 na taong gulang. Hindi niya alam kung ano ang kahulugan ng pagpapatayo ng bahay. Hindi niya alam kung ano ang kahulugan ng pagpapatayo ng bahay. Alam niya ang kaibahan ng pagbabayad ng utang. Ang katahimikan na sumunod ay makapal. Akala ko iiyak siya. Akala ko sisigaw siya. Sa halip, kinuha niya ang kaniyang bag. Sige po, sabi niya, inaayos ang kaniyang sunglasses. Sana po ay makaramdam kayo ng kapangyarihan dahil dito. Hindi, sabi ko ng mahinahon. Nagbibigay ito sa akin ng kapayapaan. Umalis siya nang walang karagdagang salita. Naghintay ako hanggang marinig ko ang tunog ng pag-alis ng sasakyan bago ko kinuha ang mga papeles ng trust mula sa dining table at inilagay ito sa tabi ng mga nakatiklop na damit. Nang maglaon sa gabing iyon, nakakita ako ng isang liham sa pintuan. Walang selyo, walang sobre, tanging papel na nakatupi at kumalat. Hindi mo naiintindihan kung ano ang pakiramdam ng pagbabalanse ng lahat. Sinubukan namin ang aming makakaya. Marahil ay nabigo kami, ngunit ang pagputol sa amin ng ganito ay hindi ang solusyon. Binasa ko ito 2 beses, pagkatapos ay tinupi ko ito sa gitna at inilagay sa drawer na may label na miscellaneous dahil iyon na ang kasalukuyan nito. Isa na lamang piraso ng papel. Masyadong kakaunti, masyadong huli. Dumating si Peter sa sumunod na araw. Hindi siya nagmamadali tulad ni Celia. Kumatok siya 2 beses, naghintay, pagkatapos ay kumatok muli. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto, alam ko na hindi siya darating ng mag-isa at hindi nga. Sa likuran niya ay nakatayo si Meredith, ang kaniyang asawa, suot ang kaniyang karaniwang matibay na ngiti at isang scarf na masyadong mahal para sa panahon. Tumango siya sa akin na parang ako ay isang estranghero na napagkasunduan niyang makilala bilang pabor. Inay, sabi ni Peter, ang kaniyang boses ay kalmado, rehearsed. Maaari po ba kaming pumasok? Sumingit ako. Tiningnan niya ang bahay na parang naglalakad sa isang museo ng isang buhay na hindi na niya makilala. Narinig ko mula kay Celia, simula niya, at mula kay Ethan, siguro narinig mo na. Inubo niya. Sa tingin ko ay nagkaroon ng ilang kalituhan. Walang sinabi. Si Meredith ay nagpagulong-gulong ng kaniyang mga binti ng marahan. Ang mga diamante sa kaniyang daliri ay kumikinang sa liwanag ng hapon. Naiintindihan namin na ito ay isang mahirap na panahon, May. Ang emosyon ay mataas pagkatapos ng isang pagkawala. Tinitigan ko siya. Hindi ka rin dumating sa libing niya. Kumislap siya. Meron akong client dinner. Napakahalagang deal. International. Si Peter ay lumipat. Inay, pakinggan mo. Dapat ay tumawag ako. Dapat ay nagpunta ako, ngunit hindi ko alam kung paano. Naisip mong marahil. Hindi, pinutol ko.
Naisip mong marahil kung hindi mo ito papansinin ng sapat, ito ay magiging pagdadalamhati ng iba. Lumayo ang tingin niya. Naghintay ako, pagpapatuloy ko. Naupo ako sa isang silid na itinayo ng mga kamay ng iyong ama nang mag-isa habang ibinababa nila siya sa lupa. At wala isa man sa inyo ang dumating. Nagbukas ng bibig si Peter, ngunit inilagay ni Meredith ang kamay sa kaniyang tuhod. Isang signal. Hayaan siyang magsalita. Naiintindihan namin na ikaw ay nababalisa, sabi niya. At may karapatan kang baguhin ang iyong diwa. Ngunit maging makatwiran tayo. Si Ethan ay isang bata. Siya ay 19. Oo, ngunit hindi siya sanay. Hindi niya alam kung paano pangasiwaan ng isang trust o pamahalaan ang isang ari-arian. Maaari siyang manipulahin. Nagtaas ako ng kilay. Sa pamamagitan ng sino, hindi kumurap si Meredith. Sa pamamagitan ng mga taong nakakaalam na siya ay nagmana ng isang bagay na mahalaga, tulad mo, sa tingin ko. Sinubukan muli ni Peter. Inay, alam kong pinaghirapan kita. Alam kong hindi ako ang pinakamahusay na anak, ngunit kailangan mong aminin na ito ay medyo sukdulan. Hindi, sabi ko ng mahinahon. Ang sukdulan ba ay ang pagtalikod sa iyong ama? Ang sukdulan ba ay ang pamumuhay ng iyong buhay na parang ang mga taong nagpalaki sa iyo ay maaaring itapon? Lumunok siya ng malalim. Kaya iyon na nga, tinatakwil mo kami. Tinatakwil mo ang iyong sarili. Kinikilala ko lang ang katotohanan. Tumayo si Meredith. Maaring maging komplikado ito, May. Tinitigan ko siya. Hindi. Ang mga papeles ay malinis. Ang aking abogado ay mahusay at nagkaroon ako ng oras para mag-isip. Si Peter ay mukhang mas matanda kaysa sa aking alaala. Mas payat sa mga sentido, mga matang walang laman. Akala ko pinapatawad mo ang mga tao. Ginagawa ko, sabi ko. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pag-access. Hindi na sila nagtalo pagkatapos noon. Tumayo sila, nagpasalamat sa akin nang may pilit na kabutihang loob at umalis. Pagkatapos lamang na magsara ang pinto, ay naramdaman ko ang panginginig sa aking mga kamay. Hindi takot, hindi pagdududa, pagpapalaya. Naupo ako sa tabi ng bintana ng matagal, pinapanood ang huling liwanag na lumabas sa kalangitan. Ang mga rosas ay halos wala na. Malapit na ang taglamig. Sasabihin ni George, mamumulaklak silang muli. At gagawin nila, ngunit hindi para sa lahat. Ang bangko ay amoy lemon cleaner at tahimik na kapangyarihan, ang uri ng lugar kung saan ang lumang pera ay gumagalaw ng mabagal at walang nagtataas ng kanilang boses. Halos 1 taon na akong hindi nakakapasok doon, ngunit naaalala nila ako. Ginang Holloway, sabi ng receptionist, agad na tumayo. Narito na si G. Jansen. Tumango ako ng may kabutihan at naghintay sa tabi ng matatayog na bintana na nakatanaw sa Main Street. Sa labas, ang mga tao ay gumagalaw sa kanilang mga gawain, mga ulo ay nakayuko, abala. Sa loob, ang mundo ay tila tahimik, na para bang may mahalagang bagay na malapit nang mangyari. Lumabas si G. Jansen, si Richard, 1 minuto pagkatapos, kasing talas pa rin tulad ng dati sa kaniyang tailor-fit na suit. Mukha siyang taong hindi pa kailanman nakatapon ng kape sa buhay niya. May, masaya akong makilala ka. Bumati siya ng malugod, nakikipagkamay sa akin. Nagulat ako sa iyong mensahe. Mabuti, sabi ko. Ang sorpresa ay mabuti. Ngumiti siya, hindi sigurado, at inakay ako sa kanyang opisina. Mga glass wall, isang walnut desk, isang solong nakapirming larawan ng kaniyang aso. Magugustuhan ni George iyan. Isang tapat na mukha sa isang silid na puno ng pananalapi. Naiintindihan ko na gusto mong gumawa ng ilang pagbabago. Sabi niya, binubuksan ang file ng aking account. Ginawa ko na, sagot ko. Nandito ako upang matiyak na maisasagawa ang mga ito nang walang pagkaantala. Tiningnan niya ang mga tala, nagtaas ng kilay habang nagbabasa. Binawi mo ang lahat ng nakalink na transfer, tinanggal mo sina Peter at Celia bilang mga benepisyaryo, nagtatag ka ng isang irrevocable trust sa pangalan ni Ethan. Malaking pagbabago iyan. Ako ay isang makabuluhang babae, sabi ko.
Tumawa siya. Oh, ikaw ay. Sumandal ako ng bahagya. Gusto ko ng mga proteksyon, Richard. Hindi maaring baliwalain, walang apela, walang kinatawan ng pamilya na babaliin ang kaniyang braso 5 taon mula ngayon kapag napagtanto nila kung ano ang nawala sa kanila. Maaari nating iistruktura ang trust upang maiwasan iyan. Ang mga disbursed ay kokontrolin, depende sa paggamit sa edukasyon, pabahay, o pangangalaga sa kalusugan hanggang sa maging 30 siya. Pagkatapos noon, buong access, ngunit protektado pa rin. Gusto mo ba ng co-trustee? Hindi, sabi ko. Maaaring magkaroon si Ethan ng financial advisor kung gusto niya, ngunit ang mga desisyon ay sa kanya. Mas pinagkakatiwalaan ko siya kaysa sa mga abogado. Hindi iyon paninirang puri kay Richard, isang katotohanan lamang. Inayos niya ang kaniyang salamin. Naiintindihan mo na hindi ito madaling mababago. Ayokong mabago ito. Pinagdaanan namin ang lahat. Mga pirma, mga petsa, mga huling kumpirmasyon. Pakiramdam ko ay parang nagtatayo ng isang bagay. Hindi isang bahay, hindi isang negosyo, isang bagay na mas tahimik, mas malakas, isang hangganan na hindi yuyuko sa pagkakasala o lalambot sa paglipas ng panahon. Bago ako umalis, nagpatong si Richard ng kaniyang mga kamay sa mesa. May, kung maaari kong itanong at maaari mong sabihin sa akin na hindi ito aking negosyo, ngunit ginagawa mo ba ito dahil sa galit? Pinag-isipan ko ang tanong. Hindi, sabi ko. Ginagawa ko ito dahil sa kaliwanagan. Dahan-dahang tumango siya. Iyon ay bihirang makita. Hindi, sabi ko muli, mas mahinahon sa pagkakataong ito. Medyo huli na lang. Nang lumabas ako sa liwanag ng hapon, iba ang pakiramdam, mas malinis, sa paanuman, mas magaan. Sa tapat ng kalsada ay isang coffee shop na madalas naming puntahan ni George pagkatapos ng mga errands. Hindi ako nakarating doon sa loob ng maraming taon. Nagbago ang lugar. Mas batang mga tauhan, mas malakas na musika, ngunit pumasok pa rin ako at nag-order ng cappuccino. Naupo ako malapit sa bintana, pinapanood ang kalsada. Isang babae na mga 30 taong gulang ang dumaan, nagtutulak ng stroller, ang kaniyang Amerikana ay lumilipad sa hangin. Mukha siyang pagod, determinado, pamilyar. Dahan-dahan kong sinipsip ang aking kape. Walang telepono sa aking kamay, walang pagmamadali, isang baso lang, isang upuan, isang buong oras na hindi pag-aari ng sinuman kundi ako. Sinasabi nila na ang yugtong ito ng buhay ay magiging tahimik. Hindi nila sinabi kung gaano kalakas ang kapayapaan. Si Lorraine Campbell ay nakatira 2 bahay pababa at doon na mula pa noong 1972. Hindi kami ang uri ng mga kababaihan na tumatawag sa isa't isa na pinakamahusay na kaibigan, ngunit nagbahagi kami ng sapat na tasa ng tsaa at nagpalitan ng sapat na mga sulyap na nakakaalam sa aming mga bakod na ang katahimikan sa pagitan namin ay naging isang uri ng wika. Kumatok siya bandang 5:00, nagdadala ng lata ng lemon shortbread at ang kaniyang karaniwang banayad na pag-uusisa. Nakita ko ang kotse ni Peter kahapon, sabi niya pagkabukas ko ng pinto. Nagdala ba siya ng bulaklak o mga dahilan lang? Wala, sabi ko. Lumipat sa gilid upang hayaan siyang pumasok. Nagdala siya ng kaniyang asawa at isang suit. Oh, sabi niya. At ang isang salitang iyon ay puno ng paghuhusga. Naupo kami sa sala at nagbuhos ako ng tsaa para sa kaniya, chamomile para sa kaniya, matapang na itim para sa akin. Inilagay niya ang lata sa pagitan namin sa mesa ng kape at hindi pa ito binubuksan. Naghintay siya. Sinabi ko sa kanila, sabi ko, lahat ng bagay tungkol sa kanila ay wala na sa diwa, na si Ethan ang tanging nagbalik ng hindi tinatawag. Mahabang buntong hininga si Lorraine. Matagal na dapat. Tiningnan ko siya. Paumanhin, May, sabi niya, lumambot. Ngunit nakita ko kang hinahabol ang kanilang pag-apruba sa loob ng maraming taon. Nagbabantay ng bata kapag may sarili kang mga appointment sa doktor. Nagsusulat ng mga tseke habang sila ay naglalakbay. Nakangiti kapag nakalimutan nila ang mga kaarawan. Iniisip ko, isang araw ay sasabog siya. At salamat sa Diyos ay ginawa mo na sa wakas. Hindi ako sumabog,
sabi ko. Binalatan ko ang lahat ng hindi pag-ibig. Ngumiti si Lorraine. Mas magandang pagpapahayag. Naupo kami ng tahimik ng ilang sandali, nakikinig sa mahinang ugong ng refrigerator at paminsan-minsang bugso sa labas. Nagsisimula ng lumubog ang taglagas. Ang uri ng taglagas na bumabango tulad ng mga lumang dahon at ang gilid ng isang bagay na nagtatapos. Nagsisisi ka ba? Tanong niya sa wakas. Umiling ako. Nagsisisi ako na hindi ko ginawa ito ng mas maaga. Binuksan niya ang lata sa wakas. Ang shortbread ay perpekto. Mga gilid na malutong na binudburan ng asukal, buttery at malambot sa gitna. Bawat isa sa amin ay kumuha ng isa at nginuya ng may pag-iisip. Alam mo, sabi niya, ang pamangkin ko ay sinubukan akong ibenta ang bahay na ito noong nakaraang tagsibol. Sinabi niya na masyadong marami ito para sa akin, na dapat akong lumipat sa isa sa mga senior villa malapit sa lawa. Lahat ay ginawa para sa iyo, tita. At ano ang sinabi mo? Sinabi ko na mas gugustuhin kong mamatay sa isang bahay na puno ng mga basong siksik at ang aking sariling katahimikan kaysa mabuhay sa isang lugar na amoy bleach at pagkabagot ng ibang tao. Tumawa ako, isang maliit, tunay na tawa na nagmumula sa isang bagay na matatag. Lumapit si Lorraine. Ikaw at ako, nagmula tayo sa isang henerasyon na nakakaalam kung ano ang halaga ng pagtitiis. Isinuot natin ang ating mga gulugod. Pinalaki ang mga tao na nag-aakala na ang pag-ibig ay sinusukat sa mga regalo at ang pasasalamat ay opsyonal. Tumango ako. Hindi ka malupit, May, dagdag niya. Sasabihin nila na ikaw ay malupit. Magbubulungan sila tungkol sa kung paano niya pinuputol ang kaniyang sariling mga anak. Ngunit ang hindi nila sasabihin ay ikaw din ang nagpapanatili sa kanila na nakalutang sa bawat bagyo. Kahit na hindi sila nag-abala na magtanong kung nalulunod ka. Pumikit ako ng malakas ngunit walang bumagsak. Nagpatuloy kami sa pag-uusap ng isa pang oras tungkol sa kaniyang hardin, ang estado ng kapitbahayan, ang mga ardilya na kumakain sa kaniyang gutter muli. Nang umalis siya, niyakap ko siya ng mas matagal kaysa karaniwan. Sa gabing iyon, hindi ko binuksan ang telebisyon. Kinuha ko ang isang lumang liham na isinulat ni George sa akin noong una niyang business trip, nakatago sa isang drawer na hindi ko binuksan sa loob ng maraming taon. May, ang bahay na ito ay hindi kailanman walang laman kapag ikaw ay narito. Ikaw ang bubong, ang mga tabla ng sahig at ang kandado sa pinto. Kahit na pakiramdam mo ay walang nakakakita sa iyo, nakikita kita. Binasa ko ito 3 beses bago ibinalik sa sobre. Ang bahay ay tahimik, ngunit hindi walang laman. Hindi na. Nagsimula ito sa isang lakad, isang simple, hindi kapansin-pansin na kilos. Ngunit para sa akin, ito ang unang paglalakad na ginawa ng walang dahilan na nakatali sa iba. Hindi para kumuha ng reseta, hindi para magdala ng casserole, hindi para ibalik ang isang plato na hindi ko intalb na hiramin. Gusto ko lang maglakad. Ang umaga ay matalas, hindi malamig, ang uri ng hangin na nagpapatalas sa iyong mga baga ngunit hindi kumagat sa iyong balat. Nagsuot ako ng lumang windbreaker ni George, isang sukat na masyadong malaki, may hibla sa mga pulso, at kakaiba akong nakaramdam ng kapanatagan sa bigat nito. Naglakad ako sa kapitbahayan ng dahan-dahan, hindi tulad ng isang taong nag-eehersisyo, kundi tulad ng isang taong naaalala kung ano pa rin ang pagmamay-ari niya. Ang bahay ng Mapleton ay mayroon pa rin ng parehong mga asul na shutters. Ang porch swing ng Wilson ay umuungol sa parehong paraan noong sinabi ni George, dapat nating ayusin ang atin bago tuluyang bumagsak ang iyon. Hindi niya kailanman ginawa. Hindi rin sila. Sa parke, naupo ako sa isang bangko sa ilalim ng lumang puno ng elm, ang puno na nahati sa isang bagyo noong 99. Ito ay nakasandal pa rin ng bahagya, matigas ang ulo at buhay. Sa kabilang landas, 2 batang ina ang nagtutulak ng mga stroller, nakikipag-usap tungkol sa pagtutulog sa preschool. Hindi nila ako sinulyapan at hindi ko ito inalintana. Hindi na ako bahagi ng kanilang mundo. Ayokong maging. Isang babae ang umupo sa kabilang dulo ng aking bangko, marahil mga 40 taong gulang.
Mayroon siyang pagod ngunit gumaganang hitsura na naaalala ko mula sa aking sariling kalagitnaang gulang. Ang uri ng babae na gumagawa ng 5 listahan sa isang araw, ngunit nakalimutan kung bakit siya pumasok sa silid. Naupo kami ng tahimik ng ilang minuto. Pagkatapos ay sinabi niya, hindi tumitingin sa akin. "Madalas ka bang pumunta rito?" "Dati," sabi ko, bago tumigil ang mga tao sa pangangailangan ng mga sakay at kaserol. Tumawa siya ng mahina. "Maganda iyan. Hindi kami nagpalitan ng pangalan. Hindi namin kailangan. Nandito ako para maglinis ng aking isipan," sabi niya. Sinabi ng anak ko sa akin kahapon na hindi niya iniisip na gusto niyang magkaanak. Sinabi niyang hindi siya sigurado kung nakikita niya ang punto. Nagtaas ako ng kilay. "Ano ang sinabi mo?" Sinabi ko sa kanya na hindi ko nakikita ang punto ng kaniyang 5 tattoo, ngunit nagawa kong itago iyon para sa aking sarili. Ngumiti ako. "Hindi mo naman talaga itinago, hindi ba?" Tumawa siya muli, mas malaya sa pagkakataong ito. Hindi ko ginawa. Nag-usap kami ng 15 minuto tungkol sa walang kahulugan at lahat ng mahalaga. Siya ang nauna, kumakaway ng bahagya. Pinanood ko siyang mawala sa kurbada ng landas at nakaramdam ako ng isang kakaibang bagay sa aking dibdib. Isang maliit na pagbubukas na parang pagkalagot ng isang mahabang frozen na pinto. Sa gabing iyon, nagluto ako ng hapunan para sa aking sarili. Hindi mabilis na pagkain, hindi mga tira, isang buong pagkain. Naghanda ako ng hapagkainan, ginamit ang magagandang pinggan, nag-apoy ng kandila. Tinugtog ko ang radyo ng mahina sa background. Parehong istasyon na gusto ni George, kahit na mas marami silang nagsasalita kaysa nagpapatugtog ng musika ngayon, at kumain ako ng tahimik. Hindi malungkot, ngunit nag-iisa. Mayroong pagkakaiba. Pagkatapos, naglakad ako papunta sa den at tumingin sa paligid. Ang silid ay palaging espasyo ni George. Mga papel, libro, mga kalahating natapos na crossword puzzle. Hindi ko gaanong nagalaw mula nang pumanaw si George, ngunit ngayong gabi ay ginawa ko. Nagpunas ako ng alikabok, nagbukas ng mga bintana, pinahinang ito. Pagkatapos ay umupo ako sa kaniyang mesa at nagsulat ng isang liham para sa aking sarili. Ilang linya lamang. Hindi ka hindi nakikita, hindi ka isang pasanin, hindi mo kinakailangang paghirapan ng kapayapaan sa pamamagitan ng pagkapagod. Itinupi ko ang papel at isiniksik ito sa drawer sa tabi ng huling crossword ni George. Kalahating tapos na. Ang sagot sa 14 pababa, blanko pa rin. Ang clue ay katapusan ng isang kabanata, simula ng isa pa. Hindi ko kailangang malaman ang sagot. Nabubuhay na ako dito. Ang sobre ay may sulat kamay niya. Nakilala ko ito kaagad, bahagyang nakatagilid, maingat na mga titik sa blok na may hindi pantay na pagitan. Palaging masyadong matigas ang pagdiin ni Ethan sa kaniyang panulat na parabang ang mga salita ay hindi bibilangin maliban kung mag-iwan sila ng marka. Dumating ito araw pagkatapos ng aming pag-uusap, nakalagay sa pagitan ng isang alok ng credit card at isang grocery flyer. Dinala ko ito sa loob, inilagay sa counter ng kusina at tinitigan ito habang kumukulo ang aking takure. Hindi ko ito binuksan kaagad. Hinayaan ko itong umupo doon tulad ng dati kong hinahayaan ang aking birthday card na hindi nakabukas sa mantel hanggang pagkatapos ng hapunan, pinapatagal ang misteryo. Kapag handa na ang tsaa, umupo ako at binuksan ang sobre. "Mahal kong Lola, gusto kong isulat ito sa halip na i-text. Alam kong maaari ko lang sabihin ito noong huli kitang nakita, ngunit sinusubukan ko pa ring hanapin ang mga tamang salita. At ngayon, pagkatapos pag-isipan ito ng ilang araw, sa tingin ko ay walang perpektong mga salita. Kaya, narito ang mga tapat na salita. Salamat po, hindi lang para sa trust o sa bahay sa lawa, bagaman alam ko kung gaano kalaki iyon, kundi para sa iba pa. Dahil sa pagiging tanging tao sa pamilyang ito na hindi kailanman humiling sa akin na maging ano paman maliban sa kung sino ako. Palagi mo akong binibigyan ng espasyo. Kahit na pinipilit ako ng aking mga magulang na maging mas formal, mas ambisyoso, mas hindi ko alam, strategic. Hindi ka naging strategic. Totoo ka lang. Hindi ko alam na may sakit si Lolo.
Hindi ko alam na siya ay pumanaw. Hindi ko pa rin talaga alam kung paano ito iproseso. At ako ay humihingi ng paumanhin. Nandyan sana ako, alam mo, sana. At galit ako sa aking nanay dahil hindi niya ako sinabi, dahil ipinapalagay niya na hindi ito mahalaga. Hindi ko alam kung ano ang nagpili sa akin sa iyo, ngunit ipinapangako ko na hindi ko ito sasayangin. Hindi kita bibiguin. Gusto kong alagaan ang bahay na ito, Lola. Gusto kong matutunan kung ano ang itinayo mo at ni Lolo. Gusto kong maunawaan ang uri ng lakas na kailangan upang patuloy na magpakita kapag walang ibang gumagawa. Mahal kita. Hindi ko madalas sabihin iyon, ngunit mahal kita. Palagi naman. Binasa ko ito 3 beses. Isang beses na tuyo ang aking mga mata. Isang beses na nakalagay ang kamay ko sa aking dibdib. Isang beses na may mga luha na tahimik na dumadaloy sa aking panga. Pagkatapos ay inilagay ko ang liham sa mantel at tumayo sa harap nito na parang ito ay isang sagradong bagay. Dahil sa bahay na ito, ang mga liham na tulad nito ay bihira. Hindi dahil ang pag-ibig ay hindi umiiral, kundi dahil ito ay matagal nang hindi nababanggit, ipinapalagay, manipis na pilit. Hindi ko kailangan ng perang inilaan ko. Hindi na. Ngunit kailangan ko ito. Kailangan kong malaman na ang isang bagay na nagawa ko, isang maliit, tahimik na pamumuhunan ng oras at pagmamalasakit, ay hindi nalunok ng buo ng mga walang pasasalamat na anak at mga pilit na pista. Sa gabing iyon, umupo ako sa upuan ni George at pinanood ang paggalaw ng mga anino sa sahig habang lumulubog ang araw sa likod ng mga puno ng maple. Si Ethan ay ang uri ng tao na igagalang ni George. Hindi maingay, hindi mapilit, ngunit matatag, mausisa, naroroon. Ang huli ay mas mahalaga kaysa sa anuman ngayon. Ang pagiging naroroon. Hindi lang pagpapakita, kundi pagtingin. Alam kong hindi niya sasayangin ang trust. Hindi dahil sa pera, kundi dahil tinikman niya kung ano ang ibig sabihin ng malimutan. At ang mga taong tulad niya ay hindi nagpapabulok sa katahimikan. Magtatanim siya ng isang bagay dito. Siya ay makakaalala. Isinara ko ang aking mga mata at nakinig sa malambot na tunog ng bahay habang bumababa ang temperatura. Ang kahoy ay gumagalaw, lumulubog, humihinga. Ito ay isang tunog na dating nakakaramdam ako ng kalungkutan. Ngayon ay parang patuloy na buhay, parang pamana na bumubulong pabalik. Ang mga gabi ay may bagong ritmo na ngayon. Walang mga tawag mula kay Celia na nagtatanong kung maaari akong dumaan sa paaralan para sunduin si Ethan. Hindi dahil kailangan niya ako, kundi dahil naubusan na ang kaniyang yoga class. Walang mga mensahe mula kay Peter na nagtatanong kung guguluhin ko ang isang biglaang pagkukumpuni ng kotse. Hindi kailanman sapat na apurahan upang bigyang katwiran ang pagpanik, ngunit palaging sapat lamang upang magbigay ng presyon. Ang katahimikan ay naging banayad. Sa gabing iyon, naghanda ako ng hapagkainan para sa isa. Hindi dahil malungkot ako, kundi dahil sa wakas ay naunawaan ko ang pagkakaiba sa pagitan ng pagkain at pagiging pinapakain. Gumawa ako ng inihaw na manok. Tunay na inihaw, hindi frozen, hindi microwave. Patatas din. Ginamit ko ang rosemary mula sa hardin na itinanim ni George noong naniniwala pa tayo na ang mga weekend ay para sa pagtawa at hindi sa mga gawain. Nag-apoy ako ng kandila. Hindi ko kailangan ito, ngunit gusto ko ito. Sa kalagitnaan ng hapunan, napakatahimik ng bahay na naririnig ko ang pagtiktik ng orasan sa pasilyo. Naalala ko ang orasan na iyon mula sa unang apartment na inupahan namin ni George. Gaano kalakas ang tunog nito noong nakahiga kami nang gising sa gabi na walang pera, walang insurance, walang tunay na plano maliban sa isa't isa. Palagi niyang sinasabi, magtatayo tayo ng isang bagay kahit mabagal. Mabagal ito at maganda. Pagkatapos ng hapunan, hinugasan ko ang mga pinggan ng dahan-dahan, hindi nagmamadali, hindi nagmumultitasking, hindi nag-iisip kung may iba pa bang gagamit ng kusina sa susunod. Pinatuyo ko sila, inayos sila, at pagkatapos ay gumawa ako ng isang bagay na hindi ko nagawa sa loob ng mga dekada. Sumayaw ako. Hindi magaling, hindi matagal, ngunit sapat na.
Binuksan ko ang record player, ang luma na sinubukan ni George na ayusin ng 100 beses hanggang sa sumuko siya at sinabi sa akin na ito ay may mas maraming kagandahan na may gasgas. Tama siya. Lumulukso ito bawat ikatlong linya at alam ko pa rin ang mga lyrics. Ang aking mga tuhod ay nagpapaalala sa akin na ako ay 79. Ngunit ang aking puso ay 20 muli. Sumayaw ako na parang walang nanonood dahil sa pagkakataong ito ay walang nanonood. Hindi upang humusga, hindi upang umasa, hindi upang maghintay hanggang sa ako ay tumigil upang maibigay nila sa akin ang isang bayarin o isang pangangailangan o isang pabor. Ako lang. Sa bahay na iningatan ko, sa katahimikan na aking nakuha. Napahinto lamang ako nang mapansin ko ang fireplace na hindi ginamit, malamig, isang layer ng abo mula pa noong huling taglamig na buhay si George. Lumuhod ako, dahan-dahan itong nilinis, isinilid ang luma. Pakiramdam ko ay isang ritual, parang isang sagradong bagay. Nakakita ako ng isang maliit na tala na nakalagay sa isang basket ng panggatong na hindi ko nagalaw sa loob ng maraming taon. Ito ay sulat kamay ni George, maikli, simple. Patuloy na sumayaw, kahit nasa kusina lamang. Susubukan kang kalimutan ng mundo kung sino ka. Huwag hayaan. Umupo ako. Mga kamay ay puno ng alikabok, mga luha ay nagbabadyang pumatak ngunit hindi tumulo. Alam niya. Marahil hindi eksakto kung paano magiging ang mga bagay, ngunit alam niya kung ano ang gagawin sa akin ng buhay, kung paano ito susubukang gawin akong mas maliit, mas magalang, mas maayos, at iniwan niya ang mensaheng ito tulad ng isang trail marker sa kagubatan. Naupo ako doon sa alpombra ng ilang sandali, pinapanood ang walang lamang pugon. Hindi walang laman, itinama ko ang aking sarili, naghihintay. Mamaya sa gabing iyon, binuksan ko ang aking bintana sa silid-tulugan ng 1 pulgada. Hayaan ang hangin ng taglagas na pumasok. Ang uri na bumabango tulad ng mga namamatay na dahon at isang bagay na mas malinis sa ilalim. Humiga ako sa ilalim ng kumot na ginawa ko noong 84 nung si George ay nagtatrabaho. Panang mahabang oras at ang mga bata ay nasa paaralan at iniisip ko pa rin na ang pagkapagod ay isang uri ng kabutihan. Ngayon alam ko na ang kapayapaan ay isang mas mahusay na sukat. Ang aking katawan ay pagod, ngunit hindi sa lumang paraan. Hindi sa paraang dati ito kapag ang bigat ng mga pangangailangan ng ibang tao ay nakalagay sa aking gulugod na parang pangalawang balangkas. Ito ay mabuting pagod. Nakuha ng pagod. Ang uri na dumarating pagkatapos ng pag-claim ng isang bagay pabalik. Hindi isang trono, hindi paghihiganti, isang pangalan lamang. Akin. Hindi ko siya inaasahan. Nang buksan ko ang pinto at nakita ko si Meredith doon, mag-isa, walang kotse na nakikita, walang Peter na sumusunod na may rehearsal na paumanhin sa salamin, naramdaman ko ang isang kakaibang katahimikan na bumagsak sa akin. Hawak niya ang isang pie, isang biniling pie. Nagtaas ako ng kilay, nag-alok siya ng isang kinakabahang ngiti. Apple. Sumingit ako, hindi dahil sa kabutihan, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa pag-usisa. Pumasok siya na parang isang taong nakapasok na dati, ngunit hindi pa talaga tumingin sa paligid. Ang kaniyang mga mata ay dumaplis sa pasilyo, sa mga larawan, sa coat rack na itinayo ni George noong 1981. Ang parehong isa kung saan minsan ay nabali ni Peter ang isang peg bilang isang bata at nagsinungaling tungkol dito. Hindi ito inayos ni George. Sabi niya, ito na bahagi ng kwento ngayon. Si Meredith ay tumayo sa kusina ng awkward. Hindi ko siya inalok ng tsaa. Hindi ko sinabi sa kanya na umupo. Hinayaan kong gawin ang trabaho nito ang katahimikan. Sa wakas, sinabi niya, hindi ako napunta para humingi ng anuman. Mabuti. Narinig ko lang ang nangyari. Ang sinabi mo kay Peter tungkol sa trust, sa bahay, lahat. Tumango ako. Alam kong marahil ay hindi ka maniniwala. Patuloy niya. Ang kaniyang mga kamay ay mahigpit na nakatiklop sa harap niya. Ngunit gusto kong magpasalamat. Nagulat ako. Para saan eksakto? Para hindi ito ibigay kay Peter. Tumingala siya at sa unang pagkakataon sa lahat ng taon na kilala ko siya, nakakita ako ng isang bagay na tunay, hindi filtered, hindi calculated.
Hindi natutunan ni Peter kung paano tumayo sa sarili niyang mga paa, sabi niya. Lumaki siya na lahat ay inaasayos para sa kanya. Sinubukan kong panatilihin ang ilusyong iyon, ngunit huminto siya. Ang mga mata ay malabo na ngayon. Hindi nakatulong ang pagpapahintulot mo, ngunit hindi rin ako. At ngayon na lang kung sino siya. Walang sinabi. Nagpatuloy siya. Alam kong sinisisi ka niya at si Celia ay sinisisi ka, ngunit ang hindi nila sinasabi ay ikaw ang nagpapanatili ng lahat habang sila ay nagrereklamo tungkol sa paraan ng iyong paggawa nito. Sumandal ako sa counter, nakatiklop ang mga braso. Kaya bakit mo ito sinasabi sa akin ngayon? Dahil pagod na rin ako, bulong niya. Naupo kami sa tahimik na kusina na yon ng mahabang sandali. Walang gumalaw. Ang pie ay nanatiling hindi nahawakan sa pagitan namin. Sa wakas ay umupo siya. Gusto kong malaman mo na hinangaan ko si George, sabi niya. Mabait siya sa akin, kahit na wala siyang dahilan para maging mabait. At alam kong hindi ako kailanman nagpasalamat para sa lahat ng ginawa mo, para sa tulong, sa pera, sa pagbabantay ng bata, sa patuloy na pagtugon. Oo, pinanood ko siya. Hindi mo inutang. Salamat, sabi ko. Ngunit inutang mo sa kanya ang iyong presensya noong umalis siya sa mundong ito at hindi ka nagpakita. Tumingin siya sa ibaba. Alam ko. Walang kasiyahan sa pagsasabi nito. Tanging katotohanan, tulad ng pagbubura ng alikabok sa bintana. Inabot niya ang kaniyang bag, hindi para umalis, kundi para kumuha ng isang bagay. Isang maliit na larawan na may mga gilid na may hibla. Ito ay isang larawan ni Ethan, marahil 5 taong gulang, nakaupo sa silder sa aking bakuran. Kinuha ko ang larawang iyon noong linggo. Kinuha marahil ni Meredith ito mula sa isa sa mga Christmas card na ipinadala ko maraming taon na ang nakalilipas. Mahal ka niya? Sabi niya. Alam mo yan, di ba? Tumango ako. Sana balang araw ay magmahal siya ng ganito, dagdag niya. At sana alam niya kung gaano ito kabihira. Tumayo siya noon, itinayo ang kaniyang Amerikana. Hindi ko sasayangin ang iyong oras pa, sabi niya. Ngunit gusto kong sabihin ito bago mabago ang kwento, bago nila gawin kang kontrabida sa kanilang bersyon. Naglakad siya papunta sa pinto at binuksan ito mag-isa. Hinampas ng hangin ang gilid ng kaniyang scarf. Sa isang segundo, siya ay mukhang mas bata, hindi gaanong nakaladkad, isa lamang babae na nagbuhos din ng sarili niya sa buong buhay para sa mga taong hindi ito nakakita. Huminto siya sa pintuan. Huwag mong hayaang kunin nila ang iyong bahagi, May, sabi niya. Sapat na ang nakuha nila. At pagkatapos ay wala na siya. Tumayo ako doon ng matagal bago ko kinuha ang pie at inilagay sa ref. Hindi dahil sa sentimentalidad, sapat lang dahil magiging masarap ito kasama ng tsaa bukas. Isang linggo pagkatapos, nakatanggap ako ng liham mula sa abogado. Hindi emergency, kundi isang kumpirmasyon lamang. Ang mga bagong dokumento ay na-file. Ang trust ay aktibo na. Ang pangalan ni Ethan ngayon ay nasa bawat titulo, bawat account, bawat linya, kung saan dati ay naroon ang mga pangalan ni na Peter at Celia. Pakiramdam ko ay tahimik, hindi tagumpay, hindi dramatikong, maliban lamang sa matatag tulad ng isang aklat na sa wakas ay nakasara pagkatapos nakatayo ng masyadong matagal. Mga pahina ay nakakulot sa hangin. Dinala ko ang sobre sa hardin. Ang mga rosas ay sa wakas ay sumuko sa lamig. Sabi ni George, sumuko sila ng may dignidad at palagi kong nagustuhan ang pariralang iyon. Ngayon, alam ko na ang ibig niyang sabihin. May paraan ng pagpapakawala na hindi mukhang pagkatalo. Naupo ako sa bangko at hinaplos ang papel. Ito ay totoo na ngayon. Lahat. Hindi lamang isang desisyon na ginawa sa pagdadalamhati o galit. Ito ay nanirahan sa akin, sa bahay, sa hardin. Nagawa ko na ang kailangang gawin at kakaiba, nakaramdam din ako ng iba pa. Hindi gaanong ginhawa, hindi pagmamalaki, pahintulot. Pahintulot na magsimulang muli kahit na sa mga maliliit na bagay lamang. Sa hapon na iyon, inilabas ko ang makina ng pananahi. Ito ay nakaimbak na mula pa bago nagkasakit si George. Nilinis ko ang mesa, nilangisan ang gulong, nilagyan ng sinulid ang bobina nang may parehong tahimik na pag-aalaga na itinuro sa akin ng aking ina.
Hindi ko kailangang gumawa ng anuman na mahalaga. Gusto ko lang marinig ang ugong muli, ang malambot na ritmong iyon na nagpapaalala sa akin ng mga kababaihan na nagpatuloy, gaano man karami ang kanilang dala. Gumawa ako ng mga bagong kurtina para sa kusina. Hindi sila tumugma sa anumang bagay. Maliwanag na asul na may mga bobong puting tahi, ngunit ang mga ito ay akin. Kinabukasan ng umaga, bumangon ako ng maaga at gumawa ng pancake. Totoong gawa mula sa simula, hindi mula sa kahon. Naglagay ako ng 2 plato sa mesa. Alam kong darating si Ethan. Palagi siyang dumating kapag sinabi niyang darating siya. Dumating siya agad pagkatapos ng 9:00. Nagdadala ng isang bag ng mga grocery na hindi ko hiniling. Naisip ko lang na baka gusto mo ng isang bagay na sariwa, sabi niya. Ngumiti ako. Gusto mong matutunan kung paano gawin ang mga ito ngayon? Oo, sabi niya. Gusto ko. Nagluto kami ng magkasama. Ipinakita ko sa kaniya ang trick sa pagbaligtad ng hindi napupunit, kung paano subukan ang init ng kawali gamit ang isang patak ng tubig, kung paano tiklupin ang batter ng hindi nawawala ang hangin. Nakikinig siya. Talagang nakikinig. Hindi tulad ng dati ni Peter. Sabik, palaging naghahanap ng shortcut. Magaling ka dito, sabi niya, kinagat ang una. Nagkaroon ako ng oras para magsanay, sabi ko. Nagbuhos siya ng mas maraming sirup at ngumiti. Alam mo, sa tingin ko ang lugar na ito ay maaaring maging isang bagay. Tiningnan ko siya. Ang bahay, sabi niya. Hindi ko lang ibig sabihin na panatilihin ito. Ang ibig kong sabihin ay gamitin ito marahil para sa iba, tulad ng isang espasyo para sa mga taong walang lugar na pupuntahan o kahit isang maliit na workshop ng hardin. Turuan ang mga tao ng mga bagay. Naramdaman ko ang isang bagay na bumukas sa loob ko na hindi ko inaasahan. Pag-asa. Hindi ang malakas, desperadong uri. Ang malambot, matiyagang uri. Sa tingin ko ang iyong lolo ay magugustuhan yan, sabi ko. Tumango siya. Siguro magsisimula ako sa terasa. Kailangan ng ayos. Kakailanganin mo ng tunay na mga kasangkapan, sabi ko. Hindi ang mga pangkolehiyong lalaki na iyon sa mga plastic kit. Tumawa siya. Siguro kailangan mo ring ituro iyan sa akin. Kinain namin ang natira sa mahinahon na katahimikan. Pagkatapos niyang umalis, tumayo ako sa lababo na naghuhugas ng mga pinggan, nakabukas ang bintana, ang mga bagong kurtina ay marahang umuugoy. Ang hangin ay bumabango ng mga tuyong dahon at isang bagay na bahagyang matamis. Marahil ay cinnamon, marahil ay alaala. Tumingin ako sa labas sa bakuran. Ang mga rosas ay wala na sa panahon. Ang bangko ay malamig. Ang mga puno ay hubad, ngunit nakatayo ng tuwid. At sa unang pagkakataon mula noong libing, hindi ako nakaramdam ng bigat na dumidiin sa akin. Lamang ang hugis ng mga susunod. Isang bagay na itatayo ni Ethan. Isang bagay na binigyan ko ng espasyo. Ang unang niebe ay bumagsak ng bahagya. Isang bulong lamang ng puting alikabok sa buong bakuran. Pinanood ko ito mula sa likurang terasa, nababalot sa aking makapal na kardigan, may hawak na kape. Si Ethan ay nasa harap, sinusukat ang mga hakbang gamit ang isang maliit na antas, bumubulong sa sarili na parang si George noon kapag nagtatrabaho siya. Isang buwan na ang nakalipas mula nang pirmahan ko ang mga papeles. Hindi pumalakpak ang mundo, hindi bumukas ang langit. Ngunit may isang bagay sa akin na nagbago. Isang bigat na dinala sa loob ng mga dekada ay sa wakas ay nawala. At ang pumalit dito ay hindi galit, hindi tagumpay, kundi espasyo lamang. Nakagawa ako ng puwang para sa isang bagay na bago. Hindi na tumawag ang mga bata. Nagpadala si Celia ng isang text. Sana po ay ipinagmamalaki ninyo ang ginawa ninyo. Hindi ako sumagot. Ang katahimikan ni Peter ay mas mahaba, mas malalim, isang kawalan na hindi na humihingi na mapunan. Hindi ko sila hinabol. Hayaan silang magsabi ng kanilang bersyon. Hayaan silang ipinta ako bilang malamig. Nakapagbuhay na ako ng sapat na mahaba upang malaman na ang mga tao ay palaging isusulat muli ang katotohanan upang gawing mas komportable ang kanilang kahihiyan. Ngunit alam ko kung ano ang nangyari. Alam ko kung ano ang aking ibinigay. At alam ko
kung ano ang aking nabawi. Ang katotohanan ay hindi kailangang sumigaw. Kailangan lang nitong tumayo. Mahinang kumatok si Ethan sa likurang pinto. Lola, gusto niyo pong makita ang bagong railing? Inilapag ko ang aking tasa at sinundan siya sa harap. Magaling ang ginawa niya. Pininturahan, tinina, selyado laban sa panahon. Ang terasa sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon ay mukhang may nagmamalasakit dito muli. Si George siguro ay sasabihin na ito ay medyo nakahilig sa kaliwa. Ngumiti ako. Ngumiti si Ethan. Lahat sa pamilyang ito ay ganun din. Tumawa ako ng malakas, malakas. Isang tawa na matagal nang hindi nabubuhay sa akin. Tumayo siya sa tabi ko, pinupunasan ng kaniyang mga kamay sa isang basahan. Nag-iisip ako, baka sa susunod na tagsibol ay maaari tayong magsimula ng isang maliit na hardin sa harap. Hindi lang bulaklak, gulay, herbs, isang bagay na tumutubo. Tiningnan ko siya at nakita ko hindi lang ang batang kaniyang kinukubli, kundi ang taong piniling magpakita. Mukhang tama yan. Pumasok kami. Ang lamig ay nagsisimula ng kumagat ngayon. Gumawa ako ng sabaw. Inayos niya ang kumakalansing na cabinet. Ipinakita ko sa kanya kung saan ang breaker box. Nagtanong siya tungkol sa insulation ng attic. Pinuno namin ang araw ng maliliit na kinakailangang bagay na bumubuo ng isang buhay. Hindi ang uri na kinukuhanan mo ng larawan, kundi ang uri na namimiss mo kapag nawala na ito. Sa gabing iyon, pagkatapos niyang umalis, nagsulat ako ng isang huling liham. Hindi para sa korte, hindi para sa mga abogado, para sa aking sarili, sa babaeng dating ako. Sinubukan mo ng mas matagal kaysa sa dapat mong ginawa. Binaluktot mo ang iyong sarili sa mga hugis na hindi akma. Nagsalita ka ng mahinahon kapag dapat kang tumayo ng matuwid. Nagbigay ka kapag dapat kang tumanggi. Ngunit nagmahal ka rin ng buong puso at hindi iyan isang pagkakamali. Ngayon ay malaya ka na. Malayang sumayaw sa mga kusina. Magtanim ng isang bagay para lamang sa kasiyahan na makita itong lumago. Sabihin ang hindi ng walang pagkakasala. Sabihin ang oo ng walang takot. Magbigay kapag ito ay karapat-dapat, hindi hiniling. Hindi ka malupit. Hindi ka mapait. Ikaw ay malinaw. At sa wakas, iyon ay sapat na. Itinupi ko ang liham at inilagay ito sa parehong drawer kung saan minsan kong inilagay ang mga lumang larawan ng pamilya. Hindi para itago ito, kundi para malaman na naroon ito. Tulad ng isang lighthouse na itinayo ko mismo. Bago matulog, lumabas ako sa labas sa huling pagkakataon. Ang mga bituin ay matalas, ang lamig ay mas malalim na ngayon. Tumingala ako sa langit at bumulong. Siya sana ay ipinagmamalaki. Hindi dahil sa desisyon, hindi kahit na sa lakas, ngunit dahil sa katotohanan na sa wakas ay pinili ko ang kapayapaan. Hindi malakas, hindi mapagmalaki, basta akin. Kaya, narito ang iiwan ko sa iyo. Ikaw na nagbasa hanggang dito na maaaring may sarili mong mga katahimikan, sarili mong mga silid na masakit, sarili mong mga hindi sinasabing hangganan, huwag maghintay na may magbigay sa iyo ng kapayapaan. Piliin mo ito. Huwag pagkalito ang pag-ibig sa obligasyon. Huwag pagkalito ang tungkulin sa halaga. At kung ang iyong bahay ay puno ng ingay, ngunit walang nakakarinig sa iyo, lumikha ng bagong uri ng katahimikan, isang uri kung saan hindi ka na hindi nakikita, isang uri kung saan hindi mo kailangang maglaho upang makaramdam ng ligtas. Kung ang kwentong ito ay nakahanap ng isang bagay na totoo sa iyo, ibahagi ito, sabihin ito sa isang tao, o hawakan lamang ito ng malapit at malaman na hindi kailanman huli na upang umuwi sa iyong sarili. Sundan para sa mas maraming kwento na tulad nito. Mag-iwan ng komento kung ito ay sumasalamin sa isang bagay sa iyo o simpleng maupo kasama nito ng ilang sandali. Ipinapangako ko na sapat na yon.